Oy, marami sa atin ang gustong mag-invest, pero bakit parang laging sablay? Baka ikaw rin guilty sa mga ito. Tara, i-check natin ang 5 common investing mistakes na madalas ginagawa ng ating mga OFW o ng ating mga kababayan. Number 1, walang emergency fund. Naku naman, bago ka mag-invest, dapat may emergency fund ka muna. Hindi naman po pwedeng lahat ng pera mo ay naka-invest. Pag dumating ang unexpected gastos like biglang sakit, pagkasira ng gamit, nawala ng trabaho, may nasira sa bahay, sa kotse, kailangang iparepare yan, di ba? Ngayon, saan ka huhugot? Sa loan? Or ibebenta mo ang investment in the wrong time kahit lugi? Oh, no! Ay, naku, lagot ka. Unahin mo muna maglaan ng emergency fund bago ka mag-invest para hindi masayang ang pera mo sa iyong investment. Sayang naman kung i-withdraw mo ng palugi. Number 2, no healthcare and life insurance. Nag-invest nga pero wala namang healthcare at life insurance. So paano yan? Mga kapatid, sino ang puprotekta sa'yo? Sino ang puprotekta sa investment mo? Huwag puro stocks. Kailangan mo rin ng protection para sa sarili mo at sa iyong family. Number 3, may utang pero gusto mag-invest. Ang daming may ganitong mindset, mga kapatid. Gusto kumita para mabayaran daw yung utang. Pero paano naman kung mas lumala ang utang? Hindi naman porket nag-invest ka, magic na mawawala ang utang mo. At sure kang kikita ka agad. Bayaran mo muna yan bago ka mag-all-in sa investments. Number 4, walang goal. Invest lang ng invest, pero walang klarong goal. Saan nga ba't bakit ka mag-invest? Para kang naglalakbay ng walang direksyon. Kaya tuloy, kapag may nakita kang bagong uso na investment, ayan na, lilipat ka kaagad. Resulta, nagiging emotional investor na hindi consistent. Dumadami ang investment, pero hanggang sa simula lang, walang natatapos at puro gastos. Ang goal mo kasi, ang magiging direction or magdidictate sa'yo kung anong time horizons at pagpili ng investment instrument ang swak para sa'yo at pwede mong i-commit. Number 5, emotional investor. Bili ng bili kapag bullish. Benta ng benta kapag may kaunting lagapak. Ay nako, ang sakit niyan. Kaya naman, nauubos ang pera at kita. Chill lang ha, mga kapatid. Investments are like relationships. Dapat long-term. Di pabago-bago. Bonus tip, mga kapatid. Risk appetite. Alamin mong mabuti ano nga ba ang risk appetite mo sa pag-i-invest. Kapag nag-i-invest, mahalaga na alam mo kung gaano kalaki ang kaya mong i-risk. Ito ang tinatawag na risk appetite. Gaano kalaking pagkalugi ang kaya mong tiisin kapalit ng potential na kita. Ganon ang risk appetite. Low risk. Kung mas gusto mo ng safe na investments tulad ng bonds or savings accounts, bagay ka dito. Mas maliit ang kita pero mas sure naman ang kitaan. Number 2 na klase ng risk, moderate risk. Kung willing kang mag-take ng konting risk para sa mas mataas na returns, mutual funds or balance funds ang swak sa'yo. High risk naman kung game ka sa ups and downs ng market. Stocks at equities ang para sa'yo. Pwede kang kumita ng malaki pero pwedeng mag-fluctuate din ang value nito. Ang importante, mga kapatid, mag-invest base sa risk appetite mo. Huwag ipilit ang hindi kaya ng loob at bulsa. So, paano? Nahit ka ba sa alinman sa mga ito? Huwag nang magpaulit-ulit sa same mistakes kasi mahirap magkamali. Alamin ang tamang diskarte at planning. By the way, good news para sa'yo. Walang kaltas nga pala
sa investment mo sa mutual fund, okay? Kapag nag-join ka sa IMG. At syempre, noong last 2015, natutunan ko ang Solid Financial Foundation sa pamamagitan ng libro nito na naging guide ko para sa peace of mind and financial security. Sundin mo lang ito para hindi ka mawala at hindi gumuho ang investment mo. Gusto mo bang matutunan kung paano mag-invest ng tama at makaiwas sa sablay? Click the link in the description below para mag-guide kita. Happy learning, happy investing. By the way, ito nga pala yung book na gusto naming i-share sa iyo at ito yung aking naging guide paano ko nabuo ang aking Solid Financial Foundation. So, nasa taas nito yung investment. Siya ang kahuli-hulihan mong i-build. Dapat meron ka munang healthcare, may protection, wala ka ng utang, may emergency fund para kung if ever na may unexpected emergencies, meron ka magagamit na emergency fund at hindi mo mawi-withdraw ang iyong investment at hindi guguho ang iyong financial foundation. Have a good day, happy learning, happy investing, at kung gusto mo pa na matutunan about IMG, message ka lang.